Obviously, Emma is not in her right mind. Wala siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Kailangan mo tong hanapin. Ito naman? Gusto ko at takutin mo siya. Praningin mo hanggang sa mabaliw. Ay! Sira ulo ka! Saan ka galing? Anong nangyayari sa'yo? Demonyo ka! Emma! Mukhang napapraning siya! Inutusan mo yung tao ni Olive na sundan ako sa gubat! Bitawan mo ako! Danilo, kailangan mo na tong desisyonan. Tingnan mo na yung nangyayari kay Emma. Hindi na to tama. Para sa'yo itong gagawin namin, ha? Okay! 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 Pagkawalan niyo ko! Alisin niyo na to! Matindi yung pag-iisip ko. Parang awa niyo na. Balik niyo ako sa pamilya ko. Parang awa niyo na. Balik niyo ako. Mas mababaliw ako dito. Ano ba? Patawarin mo ko, Emma. Danilo, hindi mo kasalanan na nangyari kay Emma. Hindi. Hindi ko pwedeng pabayaan si Emma dito, Jay. Danilo. Alam ko mahirap. I know it hurts. Pero kailangan nating isipan kung anong makakabuti para kay Emma. Pati na rin para kay Mookie. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi siya pababayaan dito. But for now, we have to make sacrifices para sa ikabubuti ni Emma. Danilo, sandali! Danilo! Aray! Ma'am, sorry po. Harang ka kasi. Sorry po. Danilo! Si Ma'am Olive ba yun? Did you see Ada? Let's look at the doctor. Arf! Ma'am Olive? Nagkaanak ulit si Ma'am Olive. You like that? Pero iba naman manamit at mag-ayos yung babaeng yun. Siguro kamukha lang ni Ma'am Olive. Hi, Emma. Ako nga pala si Andrea. Ako yung private nurse mo. Andrea, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, pero wala akong sakit sa isip. Lahat naman ang pumasok dito. Lahat ng pasyente, ganyan ang sinasabi. Handa naman ako magpagamot pero wag niyo lang ako ikulong dito. Pero kailangan mo manatili dito. Gagaling ka rito. Nakikiusap ako sa'yo. 17 taon kong hindi nakita yung anak ko. Ngayon lang kami magkakasama ulit. Parang awa mo na. Huwag mo naman ako inahiw sa kanya. Sorry, Emma, pero kailangan mo manatili dito. Ayoko dito. Mapapaliw ako dito lalo. Ano ba? Ibalik mo ako sa asawa. Kulang pa hong kabayaran to sa kabutihan ng kapatid niyo sa akin.
Naku, madam. Hindi ho kayo nagkamali ng nilapitan. Upo po muna kayo. Jade? I know, Andrea. Astrid told me everything. Nakadispalko ka pala ng pera sa Artemis Pharmacy. And yet, pinatawad ka ni Ate Olive. Alam mo kung iba yon? Malamang nasa kulungan ka na ngayon. Naku, ma'am, hindi ho nila alam yun dito. Baka ho may makarinig. Huwag kang mag-alala, Andrea. Your secret is safe with me. Yun kung makikipag-cooperate ka sa akin. Which I know you will. Kaya nga dito ko dinala si Emma. Sige po, madam. Maaasahan niyo po ako. Arigato gozaimasu, Andrea! Pinabas niyo ako dito! Down payment pa lang yan. Kapag natuwa ako sa trabaho mo, mas malaki pa ang bonus mo. Naku, madam, sabi ko na nga, baka simbait niyo yung kapatid niyo. But wait, madam. Ano ho bang pagagawa niyo sa akin? Na-mix ko na ito with other substances para mas adverse ang effects. Napaka-boring naman kasi sa lugar na to. Gusto ko lang naman na maging colorful ang stay ni Emma dito. Ano? Ba't tulala ka dyan? Ba't di ka pa kumakain? Wala po, Tay. Naisip ko lang po kasi si Nanay eh. Ganito din po kaya masarap yung kinakain niya doon. Anak, huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya doon. Tay, naisip ko lang. Tama kaya talaga yung desisyon natin na ilagay si Nanay sa psychiatric clinic? Kasi po ako, 17 years akong hindi nakalabas ng bahay. Pakiramdam ko nakakulong lang ako. Ayoko naman pong maramdaman ni Nanay na ganun din. Anak, halika. Harap ka dito. Anak, alam ko na mahirap din para sa'yo na malayo sa nanay mo. Para sa ikabubuti ng nanay mo yun. Para na rin sa'yo. Oh, yan, para sa atin. Diba? Namimiss ko lang po talaga si Nanay. Ako din, nak. Namimiss ko rin ang nanay mo. Pero siguro yung ilang buwan na pananatili niya doon, di ba parang habang buhay na sa'yo yun para sa atin. O kaya isipin na lang natin, nak, na hindi magtatagal ang nanay mo doon. At makakasama din natin siya ulit agad. Ha? Huwag ka na mag-alala. Sige na. Kumain na tayo. Halika na. Bahala ka ng dagdagan ng dosage ng mga gamot for better efficacy. Gawin mo tong parang daily vitamins ni Emma. Oras na para sa medication na. Nakita ko kayo ni Jade. Magkasabot kayo. May gagawin kayo sa akin. May pinaplano kayo. Paparanoid ka lang. Gusto kang alagaan ni Ma'am Jade. Sinungaling! Gusto niyo akong baliwin
para hindi ko makita yung pamilya ko. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ni Olive. Wala akong kasalanan doon. Pakawalan niyo ako! Ano ba? Wag! Gawa-gawa lang yan ang utak mo, kaya kailangan mo ng gamot. Tama na. Ayoko na. Yung baliw na siya. Demonyo sila, patayin mo sila. Masamang tao sila. Ayoko dito. Mapapaliw ako dito lalo. Ano ba? Ibalik mo ako sa asawa. Demonyo sila, patayin mo sila. Demonyo sila, patayin mo sila. Hindi niyo ba nakikita si Olive yan? Ayun na nga, sa sobrang enjoy at lamon ni Ligaya dun sa Cebu, tumaas ang high blood. Isinugod pa nga namin sa ospital. Oh. Yung pinagbawalan ng doktor na bumiyahe. Okay naman na siya. Pero, totoo ba yung narinig ko kanina? Na nasa mental clinic si Emma? Yes, pero huwag kayong mag-alala. Inaalagaan naman siyang mabuti ng mga doktor. Ako na rin ang bahalang magsabi kay nanay tungkol doon. I'm sorry sa nangyayari kay Aling Emma Mux, Mang Danilo. Kawawa naman si Emma. Sa dami ng pinagdaanan ni Emma, tuluyan nang bumigay yung utak niya. Siguro mabuti pa, wag na muna nating sabihin kay Niligaya yung nangyari kay Emma. Baka lalong tumaas yung dugo niya eh. Oo. Nga pala, dinala ko na rin yung ibang gamit niya ni Emma na naiwan sa bahay. Hala! Panigurado po matutuwa po si Nay Emma kapag nakita niya to. At tay, pwede po ba natin bisitahin si Nanay? Alam niyo po kasi, nung malungkot po ako sa bahay ni Mami Olive, pumupunta po lagi si Nanay sa kwarto ko. Tapos ito po yung storybook na binabasa at pinapatugtog niya lagi sa akin. Tapos sumasaya na din po ako. Kaya gusto ko din po siyang mapasaya ngayon. Gusto niyo po ba makita? Ito po. Maganda po tong story na to, promise. Ayan po. Ayan po Unang si... panahon. Ayan po si Nanay Lily, tsaka si Rosie. Hoy, umayos ka, ha? Huwag kang pasaway. Nandyan yung pamilya mo. May binabalak sila masama sa akin. Mga silang palalapitin sa akin. Masama yung balak nila sa akin. Papatayin nila ako. Papatayin nila ako. Papatayin nila ako. Kamusta na kaya si Nanay, no? Sana okay lang po siya. I'm sure miss ka na rin ni Aling Emma. Sana po talaga matuwa siya dito sa dinala kong storybook. Emma! Emma! Nay, kamusta po kayo? Ayos lang po ba kayo dito? May binabalak ka sa akin masama. Nay, wala po. Eto nga po, Nay, oh. Dinala ko po itong storybook. Naalala niyo po ba to? Tingnan niyo po, Nay. Si Lily, tsaka si Rosie, si Nanay Lily. Naalala niyo po? Hinanap po ni Nanay Lily si Rosie. Tapos, nawala na po yung takot ni Rosie. Kaya, Nay, kahit ano pong nararamdaman yung takot ngayon, sana po mawala na po yun ngayon nandito na po ako. Kami.
Emma! Teka! Muki! Halimaw ka! Papatayin kita! Teka, Emma! Okay na! Patayin niyo ako! Ha? Hindi, Emma! Patayin niyo ako! Sandali! Muki! Emma, bitawan mo siya! Tama ka! Demonyo! Demonyo kayo! Emma, sandali! Demonyo kayo! Papatayin niyo ako! Papatayin niyo ako! Hindi ka na Demonyo kayo! papatayin! Papatayin niyo ako! Ha? Papatayin kita! Papatayin kita! Demonyo kayo! Emma! Ha? Demonyo kayo! Papatayin ko kayo! Kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Emma! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Muki, anak. Ayos ka lang. Okay. Grabe naman yung nangyari mo. Kuhanan niyo ako! Kuhanan niyo ako! Kuhanan niyo ako! Papatayin ako dito! Papatayin na! Papatayin ako dito! Ay! Papatayin nila ako dito! Sige. Kuhanan niyo ako! Pasok nyo na yan! Bilis! Pasok nyo na yan! Pasok nyo na! Dito! Dati akong caretaker ni Ma'am Olive. Doon sa bahay niya sa Maynila. Masyadong naging irritable na rin kasi si Ma'am Olive noon. Lalo na nung namatay yung anak niya. Namatayan ng anak si Olive. Si Emma nga yun. Hello? Walang hiya ka? Muntik mo ako mapatay? At dahil doon, ilang araw ka mabubulok dito! Ayoko dito! Papatayin nila ako! May demonyo dito! Eh di mabuti, para manahimik na kami dito! Ayoko sabi dito! Labas niyo ako dito! Tingin mo, may babalikan ka pang pamilya pagkatapos ng ginawa mo sa anak mo? Mabubulok ka dito! Mamamatay ka! Ayoko sabi dito! Ay, pupunta! Sama ako! Sama ako! Ayoko iwan dito! Papatayin nila ako! Papatayin nila ako! Alam niyo po, I used to feel safe kapag kasama ko si Nay Emma. Pero ngayon, nakakatakot na din po siya. Para na po siyang si Mami Olive. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Sabi naman ng mga nurses na okay na raw si Emma, na malaki na yung improvement niya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon siya. So, ibig sabihin po, galit talaga sa atin si nanay kaya niya nagawa yun? Baka nga. Siguro, masama talagang loob ni Emma na pinasok natin siya sa psychiatric clinic. Mas makakabuti siguro kung wag na muna kayo magpapakita kay Emma. Para na rin sa safety ni Mookie. Muki, tama ang tita Jade mo. Baka kasi bumalik yung trauma mo kapag nakita mo ulit si Emma. Siguro, baby girl, magpahinga ka na muna. Are you feeling better? Medyo po. That's good. Din mo na siya. Teka Pahinga na lang. kayo.
Sino ka ba? Bakit ba tawag ka... Konnichiwa, Jade Caparas. Natuntun din kita sa wakas. I don't know you. Stop calling me. Danilo, Jade. gabing-gabi na. Ba't nandito ka pa? Hindi ka pa nagpapahinga. Wala. Tama, pawis na pawis ka tuloy. Hindi. Naglilibang lang ako dahil... gusto kong makalimot kay Emma. Naawa nga ako sa anak ko eh. Dahil gustong-gusto niya makita nanay niya. Tapos ganun pa yung nangyari. Kaya alam mo, Danilo, mabuti pa siguro kung hayaan na lang muna natin si Emma dun sa psychiatric clinic. Pero ikaw, Danilo, kailangan mong alagaan yung sarili mo. Huwag kang masyadong magpakapagod. Baka mamaya ikaw naman yung magkasakit. Huwag mong kakalimutan na kailangan ka ni Mookie. Tsaka, nandito rin naman ako para tulungan kayo. Yun na nga eh. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Dahil binubuhos mo lahat ng oras mo sa amin. Eh baka ako may ibang mas may karapatan sa pag-aalaga mo sa atensyon mo. Ang ibig mo bang sabihin kung may boyfriend ako? Well, I'm not gonna deny. Merong mga nagkakagusto, merong mga nanliligaw. Kaso, wala eh. Wala akong magustuhan ni isa sa kanila. Minsan kasi, kung sino pa yung gusto mo, yun pa yung hindi pwede sa'yo. Kasi, may iba nang nagmamayari. Jade. Sensya ka na. Hindi ko... It's okay. Alam kong pareho tayong nakalimot. Kaya mas mabuti siguro kung kalimutan na lang natin pareho tong nangyari. Siguro mas maganda kung umalis na lang tayo ni Mookie. Let's do something para ma-distract naman kayo sa kakaisip kay Emma. Sige. Ikaw ang bahala, Jade. Magbibihis lang ako. Sige. Isang hakbang na lang at babagsak ka na sa patibong ko. Gusto mo ng tagu-taguan, ha? Sige, para makakain ka, halika. Ito, tatanggalan muna kita ng jacket, ha? Pero good girl ka. Huwag kang gagawa ng hindi maganda, ha? Para makakain ka. Sigurado ako gutom ka na. Good girl ka lang, ha? Patayin kita eh. Maniwala ka sa akin, Flor. Pasyente si Emma sa pinagtatrabahuhan ko. Sa Heavenwood Sanctuary. Asan ka ba naman kasi? Papunta na ako dun sa tinex ng lugar. Sigurado ka bang si Emma yung nakita mo, ha? Oo,
naman. Tandang-tanda ko ang mukha ni Emma. Alam mo ba? Nakakaawa siya. Ang tingin ko, hindi siya gumagaling eh. Lumalala pa. Oh, Sefa? Sefa? Hindi niyo ko mahuli. Hindi niyo ko mahuli. Flor! Hello? Hello? Hindi niyo ko mahuli. Emma? Oh! Nasaan si Emma? Ha? Biglang tumakbo palabas eh! Halika, bilisan mo na! Habulin natin! Ikaw ba yan, Emma? Tulungan mo ko. Tulungan mo ako. May umabol sa akin. Mapatay nila ako. Tulungan mo ko. Hoy! Nakita mo yung sente namin dumaan dito? Ay, hinahabol namin? Pasensya na po. Wala po akong napansin. Wala po. Wala. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Habulin mo na! Wala ka naman silbi! Bilisan mo! Bilisan mo! Emma! Emma! Hindi mo ba ako maalala? Ako si Sefa! Ako yung dating kasambahay ni Ma'am Olive. Kakilala ko si Flor! Emma! Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko eh. Pero, may pupuntahan ka ba? Nag-aalala ako sa'yo. Baka makamano ka eh! Emma! Sandali! Emma! Hoy! Hoy! Ayun! Ayun! Bisa mo! Diyan ka pa nagtago, ha? Halika rito! Alam mo, matatakasan mo. Demonyo! Sa panaginip mo lang yun. Demonyo! Di ba sabi ko sa'yo? Dito ka na mamamatay! Aray ko! Aray ko! Tulungan ako! Aray ko! Tulungan mo ko! Aray ko! Aray! Okay na namin sa mga libayan niyo na ako! Umayo ako! Kaya ako! Kaya ako! Tama na, please! Tama na! Ayun! Okay na. Tama na! Alalayan niyo ako. Bukas pa lalabas ang ibang test results ng patient. Are you sure hindi mo siya ibabalik sa Havenwood Psychiatric Sanctuary? Huwag na ho muna, Doc. Tsaka, kung pwede lang, wag mo muna ito ipagsabi na nandito ang pasyente. Okay, Logan.
Kaya update na lang kita bukas para sa kondisyon ng pasyente. We'll also discuss a possible treatment regimen para sa kanya. Okay? Okay. Marco, gaya ng sinabi ko sa'yo, gusto kong makilala ang babaeng to. Boss, baka may maghanap sa babaeng yan. Baka makasuhan pa tayo. Kaya ka nga nandyan, di ba? Ikaw ang tagalinis ng lahat ng kalat ko. Di ko lang maipaliwanag kung bakit ako interesado sa kanya. Yan ka na naman, boss. Ganyan din yung nangyari kay Jade. Gustong-gusto mo talaga magligtas ng mga babae. Sige ka, baka mabaliw ka niyan. Tulad na nangyari kay Jade. Aray! Basta gawin mo lang ang inuutos ko. Kakaintindihan ba tayo? Oo. Gagawin mo, ha? Oo, boss. Sige na. Flor! Ano? Nasaan si Emma? Flor, alam mo, natulungan ko si Emma tumakas eh. Kaso, hinimatay siya sa kalsada. Tapos may kumuha sa kanyang lalaki. Sinakay sa sasakyan. Ano? Oo. Paano natin masusundan si Emma niyan? Kapag alala, nakunan ko. Ito, ayan oh. Paano kaya napadpad si Emma dito sa Havenwood? Ano kaya nangyari sa kanya? Nasaan kaya si Mookie? Naiwan ko yung cellphone ko sa car. Sige, mauna na kayo sa loob. Babalikan ko lang. How are you? How dare you touch me? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Tatawag ako ng guard dito. Di mo ba na-miss yung mga yakap ko? What are you talking about? I don't even know you. Di mo ako kilala? Baka nagkukunwari ka lang na hindi mo maalala si Logan Alvarez. Ang lalaking tumulong sa iyo para makatakas sa mga yakuza sa Japan. Alam mo ikaw, walang-wala ka nung tinulungan kita. Pero anong ginanti mo sa akin, ha? Pagkatapos mo kong hututan ng pera, nawala ka na lang. Lahat ng tawag ko hindi mo sinasagot. So, ikaw pala yung tawag ng tawag sa akin? So, bakit ka nandito? Para sabihin sa akin na in love ka pa rin sa akin? Okay rin na sa'yo, Logan. But guess what? Naka-move on na kasi ako sa'yo eh. Wala na akong nararamdaman para sa'yo at all. Wow. Straightforward. Alam mo, pumunta pa ako dito sa Pilipinas para tingnan kung baliw na baliw pa ako sa'yo. Pero pagkatapos na nakita ko ngayon, masasabi ko na talaga na wala na ako nararamdaman para sa'yo. So, okay na tayo. May closure ka na. Lintik yan, no? Tagal ko nagpakagago sa'yo. Ay, at least sigurado na ako. Napurado ka na sa akin. Jade Caparas. At lahat ng pera na kuha mo sa akin, sa'yo na yun. Hindi naman sila kailangan eh. I'm good. Good for you. Sayonara, Logan Alvarez. Oh my gosh, Jade? Ano ba naman klaseng mga lalaki kung mga pinapatulong mo?
Sana uwi ka na ngayon, Emma. Sana magaling ka na. Dahil hindi lang si Muki nakakami sa'yo. Ako din, Emma. Miss na kita. Thank you so much for recommending Andrea at Havenwood. Astrid? Nako, wala po yun, Ma'am Jade. Ano ka ba? Jade na lang. Okay, sige. Jade, buti nga pinagkatiwala mo pa rin sa akin yung Artemis Pharmacy kahit wala na si Olive. I know, right? Kahit na ilang beses mo muntik i-betray si Ate Olive. Ano ba? I'm just kidding! Ito naman, hindi mabiro. Alam ko maraming times na hindi kayo nagkasundo ng Ate Olive ko. But I also know how loyal you are to her. At sana sa akin din. Oo naman. You can count on me. Great. O sige na. Balik ka na sa Artemis. I'll just visit later. Okay, sige. Salamat ulit, ha? Bye, Astrid! Sige. Swerte mo na wala akong ibang kaibigan kung hindi ikaw. Hello? Oh, Andrea. What? Nakatakas si Emma? Sorry naman po, Ma'am Jade. Hindi ko nga alam kung paano nakalabas sa gate yun eh. Tapos may dumating pang lalaki. Hindi na po namin naabutan. Ano ka ba naman? Akala ko pa naman maaasahan ka. Madam, huwag po kayong mag-alala. Dami kong tinurok dun. Bangag na bangag po siguro yun. Baka hindi rin makaisip na matino yun. Hindi yung makakapunta dyan. Maniwala po kayo. Baka yung pa yung ikamatay niya. Well, hindi tayo nakakasiguro doon. Kapag bumalik siya dito, lagot ka sa akin. At kapag nalaman ni Danilo na nawawala si Emma, sigurado ko hahanapin niya yung asawa niya. Oh no, madam. Nandito po si Danilo. Sabihin mo sa kanya na kusang tumakas si Emma at walang balak na makipagkita pa sa kanila. Yun ang sabihin mo. Ay, sir. Kamusta po? Based on her recent symptoms and test results, it seems na mas pinalala lang ang condition niya ng medications na binigay sa kanya. Ang ibig niyo sabihin, Doc, mali ang binibigay sa kanyang gamot sa Havenwood? It's a possibility. Or mas malaki ang dosage na binigay sa kanya. Some medications can trigger side effects that exacerbate certain psychiatric symptoms like paranoia and hallucinations. Malalaman lang nating lahat kung pupunta tayo sa Havenwood at makukuha natin ang medical history niya. Na hindi natin na magagawa hanggat hindi natin nalalaman kung ano nangyari sa kanya. Pang kinawawa ang babaeng yan dun, ah. In-adjust ko na yung medication regimen ng pasyente. I'll closely monitor her throughout the process to ensure her safety and well-being. Kailangan niya ang todong suporta nating lahat. Lalo na ng pamilya niya, kung meron man. Ano? Nakatakas si Emma? Yun na nga ho eh. Kung kailan malapit na siyang gumaling, sa kanya pa ginawa yun. Actually, ilang araw na siya nagpapadischarge sa akin. Ano? Discharge? Gusto niya nang umuwi sa amin? Ah, hindi ho. Ayaw niya nang bumalik sa inyo. Alam niyo kung bakit? Ayaw niyo naman daw siyang tanggapin eh. Tapos ibabalik niyo rin dito. Kaya gusto niya lang magpakalayo-layo. Pero kayo, hinayaan niyo pa rin si Emma. Hinayaan niyo pa rin siya makatakas. Hindi ho, totoo yun. Paano kung may nangyari masama sa asawa ko? Ha? Paano kung di ko na makita asawa ko?
Mapapaliw ka dito. Huwag ka lalapit! Ayoko na! Mamamatay ka na dito. Wag! Mamamatay ka na dito. Mapapaliw ka na. Huwag ka lalapit sa akin! Papatayin mo ako! Papatayin niyo ako! Papatayin niyo! Hindi. Mga demonyo kayo! Hindi. Huwag ka matakot. Hindi kami masasamang tao. Hawakan niyo siya! Mga demonyo kayo! Huwag niyo ako lalapit! Kami na nagmamalasakit sa'yo eh! Hindi! Wag! Ayan. Sandali! Sandali lang! Sandali! Huwag ka nang gumalaw. Tama na! Tama na! Hinga. Okay? Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Lipat na lang kasi siya sa psychiatric center. Mahihirapan ka. Tingnan mong ginawa sa'yo, oh. Totoo po ba talagang sinabi ni nanay yun? Na hindi na po talaga siya babalik? Oo, anak. Nakausap ko na yung administrator ng Havenwood. Makikipagtulungan sila sa atin na hanapin ang nanay Emma mo. I also spoke to this private investigator na kakilala ko. Tutulungan nila tayong matunton kung nasaan si Emma. Pero ayaw niya nang bumalik. Alam mo, Dan, yun nga din yung naisip ko eh. Ang galing na si Emma eh. Alam niya na yung ginagawa niya. Ngayon, kung gusto na talaga tayong makasama, di sana, umuwi na siya ngayon. Ibig sabihin po, ayaw na ni nanay sa atin. Sa akin? Baby girl, huwag mong isipin yan. Hindi pa naman tayo sigurado eh. Malay mo, bigla na lang tayong surpresahin ng nanay Emma mo. Paano kung hindi na? Paano kung hindi na siya bumalik? Hindi man lamang niya tayo kinausap. Hindi man lamang niya naisip na para sa kayo ito ginagawa natin, kaya siya nilagay doon sa Havenwood. Sana man lang kinausap niya tayo. Siguro mabuti pa, magpahinga na lang muna tayo. Hintayin na lang natin ang magiging update ng Havenwood. Sige na. Sige na, baby girl. Halika na, anak. Kaloy, maswerte ka, hindi ako nabuking ng dahil sa kapalpakan mo. Sa susunod na pumalpak ka, ako na mismo makakalaban mo. Siguraduhin mong ikaw ang unang makakakita kay Emma bago siya makauwi dito. Naiintindihan mo? Si Emma ay nasaktan, di ba? Ayoko nga mapalayo sa kanya eh. Ang gusto ko, magsama-sama kami kapag gumaling na siya, pero hindi mo lamang niya naiisip yun. Alam mo, Danilo, ang dami mo nang naiinom, kaya hinay-hinay ka lang. Baka naman may magandang dahilan si Emma kung bakit niya kayo nilayuan. Kahit pagbalik-balik talaga ng utak ko, hindi ko alam kung anong dahilan niya para iwan niya kami ng ganun. Alam mo ba, kitang-kita ko sa mga mata ni Mukay kung gaano siya nasasaktan. Dahil hindi niya na makikita yung nanay niya. Alam mo, Danilo, sa totoo lang, kahit ako hindi ko maintindihan si Emma kung bakit niya ginawa yun eh. Matapos nating intindihin ang kapakanan niya. Alam mo, Danilo, sa totoo lang,
Ako yung nahihiya sa ginawa sa inyo ni Mookie ng kapatid ko. At ako na rin mismo ang hihingi ng sorry sa mga nagawa na sa inyo. Danilo, don't worry. Handa akong punuan ng mga pagkukulang ni Emma sa inyo ni Mookie. Even if it means that I have to be Mookie's mother. Tutulungan kita, Danilo. Tutulungan ko kayo ni Mookie makalimot sa kanya. Pero, alam mo, Jade, hiyang-hiya na rin ako sa'yo kasi di mo lang obligasyon gawin to para sa amin eh. Pero Danilo, gusto ko yung ginagawa ko. I've been alone for so long. Palagi lang akong mag-isa. Wala akong pamilya sa tabi ko. Kayo, ikaw at si Mookie. Kayo ang magiging pamilya ko. Malungkot at nag-iisa, puno ng takot at pangamba, naghahanap ng yakap at kalinga, hindi kilalang sarili, kakambal ng sikreto, nagkakubli. Nag-promise ka na hindi ka magiging kagaya ni Mommy. Sabi mo hindi mo ako sasaktan. You said hindi mo ako iiwan kahit na anong mangyari. Pero ano tong ginawa mo? Kung iiwan mo lang din naman pala kami, sana hindi mo na ako hinanap. Sana hindi na lang kita nakilala. Ayoko na sa'yo, Nay. Ayoko na makita ka ulit. Mookie! 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 Mookie, anak! Mookie! Mookie! Mookie, anak! Nasaan ka? Mookie! Baka magaling eh! Pahinga ka na. Ibitawan mo ako! Kailangan mo magpahinga! Kailangan ako ng anak ko! Nasa panganib yung anak ko! Wala ang anak ko dito! Halika na! Magpahinga ka na! Mookie! Mookie! Naman! Ay! Mabuti na lang ako yung nakapulot sa'yo. Kawawa ka naman. Wala ata nag-aalaga sa'yo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Ako bahala sa'yo.
Jade, hindi dapat natin ginagawa to. Mali to, mali. Hindi dapat. Kaya mo basahan, Danilo? Kasi ako gustong-gusto kita. Tanggapin mo na ako. Emma. Logan, eto may pagkain. Ganda na ako, Manang. Sige. Iwan niyo na ako kami, ah. Okay. Kasing ka na pala. Ay. Ligtas ka dito. Kumain ka na. Magpalakas ka. Pagkatapos papainumin kita ng gamot. Ayoko kami ng gamot. Hindi ako iinom ng gamot. Hindi. Hindi ito maling gamot. Para yan sa paggaling mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mapapahamak dito. Tutulungan kitang gumaling. Danilo. Jade, sorry ha. Sorry. Kasalanan ko to. Jade. No, Danilo. It's my fault. Ako ang may kasalanan kung... Hindi ko alam kung paano nangyari to, Danilo. Ang sama-sama akong kapatid. I'm so sorry. I'm so sorry, Danilo. Hindi ko dapat ginawa to. Tawarin mo ko, Emma. Sana mapatawad mo ko, Emma. Walang hiya kayo. Lalaking yung tao, nagpatumba kayo sa nagwawalang lasing dito kagabi. Para sa papirbayad ko sa inyo, ha? Kapag ito naulit to, ha? Ako mismo magpapatumba sa inyo. Sensya na po, bossing. Sensya? Ako? Igsasabi mo, ha? Igsasabi mo! Ano magagawa ng pasensya nyo? Umalis na nga kayo dito. Papatulan ko kayo lalo, eh. Luti. Boss. Marco. Ano na balita kay Mr. Uy? Kaya nakakabayad ng utang yun, ha? Kaya kahit interest, wala pa binibigay. Nakiusap ulit, boss, eh. Ayun. Lugi ang lending ko nito. May pinang-imbestiga ko sa'yo. Yun nga, boss. May nakuha akong impormasyon tungkol dun sa babaeng tinutulungan mo. Ano meron? May binayaran ako sa Havenwood. Pero, konting impormasyon lang ang naibigay sa akin, eh. Emma Joseco ang pangalan ng babae.
ba, Jose? Come on. Emma. May asawa at anak na daw yun. Pero tungkol dun sa dalawa, wala akong impormasyon. Mga takot kasi yung mga napagtanungan ko eh. Sabi sa akin ni Dr. Samson, posibleng maling gamot ang ibinibigay sa kanya sa Havenwood. Sige, tama yan. Pagpatuloy mo pa yan. Gusto ko makilala ng lubusan ng babae niya. Emma. Gaya ng sinabi ko, hindi agad-agad mawawala ang withdrawal symptoms ng isang patient sa medications na binigay sa kanya. Are you sure okay lang sa'yo na nandito siya? Oo, Doc. Logan, taking care of a psychiatric patient isn't easy. At hindi ko may papangako sa'yo na mapapagaling ko siya ng ganun kabilis. Bakit hindi mo na lang kaya siya ilipat sa ibang psychiatric center? Sige. I have to go. Mag-rounds pa ako sa hospital. Thank you, Doc. Yeah, Doc. Huwag mo kayo babalik sa Havenwood, ha? Binabaliw nila ako doon, hindi ako gagaling. Sa isang kondisyon. Makikipagtulungan ka sa pagpapagamot sa'yo. Pagkakatiwalaan mo ako. Tingit sa lahat, kakain ka at magpapalakas. Let me. Today, soup, fish, rice, juice. Ayaw mo? Sige. Hello, Havenwood. Yes, meron ako ipapadala na pasyente. Baka 30 minutes papunta. Never mind. Ilan lang to sa mga natutunan kong lutuin nung nasa Japan pa ako. Kaso, baka naman magsawa kayo sa mga niluluto ko, kaya kain naman tayo sa labas. Pamasyal naman tayo. Talaga po? Don't worry, Mookie. Kahit wala dito ang nanay mo, nandito naman ako. I was also a mom. I mean, nasubukan ko na ring alagaan yung mga anak ng mga friends ko sa Japan. Hindi ko maipapangako na magiging kasing galing ako ng nanay Emma mo. But I will try to do my very best to take good care of you and your tatay. Kaya sana, baby girl, tratuhin mo din ako na parang mommy mo. Okay ba yon? Tita Jade, thank you po, ah. Alam niyo po, hindi ko po talaga alam yung gagawin ko kung wala ka. Anything for you, baby girl. Kain na! Lalamig! Sige na! Oo, masarap. Masarap na itong niluto ko. Ay, ito, itayin niyo itong gyoza. Iwan mo na kami, ha?
Normal lang daw yan. Withdrawal daw, sabi ni Doc eh. Dahil sa mga maling na inom mong gamot. Bakit mo ba ako tinutulungan? Dahil nangangailangan ka. Nakita kita, walang malay sa kalye. Kahit naman sino, gagawin yung ginawa ko eh. Pero kung wala ka talagang tiwala sa akin, sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Papatid kita. Wala naman sigurong pamilya nang gustong tumanggap sa akin. Hinayaan na nga nila akong dalhin sa psychiatric center. Hindi ko naman sila masisisi kasi nasaktan ko sila. Pakiramdam ko nga ayaw na talaga nila sa akin eh. Kasi hindi na nila ako binalikan sa Havenwood. Pero masama talaga yung kutob ko dun sa Jade na yun eh. Teka. Jade? Jade Caparas. Nalaman ko lang nung kailan na magkapatid kami. Pero masama yung kutob ko sa kanya. Alam kong pareho lang siya nung kambal niya si Olive. Saan ka pupunta? Ano to? Wala pa. Okay! Manila! Okay! Wala akong tiwala doon sa Jade Caparas na yun. May binabahala siya sa akin. Masama, papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Emma, hahawakan kita, ha? Dahan-dahan lang ako. Nandito ako. Magtiwala ka lang sa akin. Kailangan mo magpalakas kasi. Kapag okay ka na, pupuntahan natin ang anak mo. Pangako ko yan sa'yo. Kung gagawin mo yan ngayon, ibabalik ka lang nila sa Havenwood. Gusto mo ba yan? Hindi, di ba? Tutulungan kitang makabangon. Tiwala ka lang sa akin. Kaya sa ngayon, magpahinga ka. Magpalakas ka. Sasagutin ko lang to, ah. Marco, ano balita? Sige, kain na kayo. Girl, kain ka na. Sige lang po, tita. Tita, pasensya po, Kayo pa po yung nag-aasikaso sa amin ni tatay. Oo nga, Jade. Alam mo, sobra-sobra itong ginagawa mo sa amin ng anak ko. Wala lang yon. Actually, in a way, napapasaya niyo kong dalawa. Kasi, pangarap ko talaga magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko kasi naramdaman yung pagmamahal dun sa mga umampon sa amin ni Jake. Ni Ate Olive. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko na pag ako nagka-family, gagawin ko talaga ang lahat-lahat. Kain na, baby girl. Aknan to ako. Totoo nga sinasabi ni Emma, no? Hindi lang siya konektado kay Jade. Kapatid pa niya. Base sa nakuha kong impormasyon, ninakaw ng kakambal ni Jade na si Olive Caparas, ang anak ni na Emma at Danilo. Kaya apelido pa rin ni Olive Caparas ang ginagamit ng bata.
kapatid ni Emma, si Olive sa ina. Pero, namatay na raw si Olive kaparas. Ikakambal pala tong si Jade. Mukhang ang pinaglalaroan kayo ng pagkakataon, boss, ah. Pero mukhang nahuhulog na rin ang loob mo kay Emma, eh. Kaya lang, may sabit, may asawa, oh. Sigurado ka ba yan yung asawa ni Emma? Oo, boss. Danilo ang pangalan ng lalaki. Yung bata, si Mookie. Dan, sandali. Ay. Me. May ano pala ako, me. May pala. Kain na. Tingnan mo, boss, oh. Mukhang may pagnanasa si Jade, eh. Doon sa tatay, tingnan mo kung paano asikasuhin yung mag-ama. Wala akong pakialam. Yan ang lalaking kinababaliwan ni Jade ngayon. Ang importante sa akin ngayon, si Emma. Ibig sabihin, hindi niyo papaalam na nasa poder niyo si Emma? Para naman natin alam ang buong kwento, eh. Mas makakabuti kung sa akin muna si Emma. Yung ba talaga ang rason kung bakit tinutulungan mo si Emma? Baka naman nahuhulog ka na kay Emma. Well, Emma, Logan, I have some wonderful news to share. After 6 months of dedicated treatment, therapy, and perseverance, I am delighted to announce na nagkaroon ng extraordinary recovery from her psychiatric illness si Emma. Bumabalik ka na sa dati, Emma. Magaling ka na. Sigurado ka ba, Doc? Yes, Logan. Look at this. Emma has demonstrated significant progress in managing her symptoms and enhancing her coping mechanisms.
At hindi mangyayari yan kung hindi tinulungan ni Emma ang sarili niya. Well, what can I say? I'm not surprised. Doc, thank you. Emma, narinig mo yan? Magaling ka na. Hindi naman din ako gagaling kung hindi dahil sa suporta mo. Salamat, Logan. Maraming salamat. Always happy to help. You see? Hinding-hindi mo makikita sa old photos ko ang mga ngiti na yan. Why? It's because ngayon ko lang talaga naranasan ang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. At si Danilo at si Mookie, ang katuparan sa mga pangarap ko na yun. Kaya diba, tama lang na binura ko talaga si Emma sa buhay nila. Such a beautiful, happy family. Ang baby, may Maria Angela. Ang tatay, si Danilo. Pero sino ang nanay? Siyempre, si Olive. My one big happy family. Do you agree? Ayos ah. Panalo tong libre mo. Naku, pasensya ka na sa libre ko, ha? Ito lang kasi nakayanan ko. Logan, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, ha? Kung di dahil sa'yo, siguro tuluyan na ako nabaliw. Okay lang. Sarap naman tong fishball. Talaga? Alam mo ba, sa ganitong lugar din kami madalas mag-date ni Danilo. Siya nung buntis ako, yung pinagbubuntis kasi Kyla, si Mookie. Sorry. Okay lang. Hindi talaga pwedeng hindi mo nababanggit yung mag-ama mo, no? Kumusta na kaya sila? Kumusta na yung mag-ama ko? Pwede ko ba silang makita? Emma, baka hindi pa tama yung panahon. Pero Logan, okay na ako. Magaling na ako. Tsaka may mukha na akong ihaharap sa kanila. Hindi na ako pabigat sa pamilya namin. Miss na miss ko na sila. Sige, Tan, lakad ka lang. Ano ba to? Teka, saan niyo ba ako dadalhin? Basta, sigurado akong magugustuhan mo to. Op, dahan-dahan na. May malaking Okay. op. Oo. Okay, ayan. Konti na lang. Konti na lang, ayan. Okay.
Tapos, ganyan ka. Tapos, upo. Upo. Slowly. Oh, ito. Very slowly. Dahan-dahan upo ka na. Yan. Ano ba to? Oh, Dan, may surprise ako sa'yo, pero promise mo sa akin na huwag kang titingin sa likod, okay? Okay, sige. Promise, ha? Promise. Wait. Okay. Surprise! Oh, hanggang dyan lang. Surprise! Bakit ang daming tao dito? Hindi mo naman sinabi sa akin na may pa-party ka pala. Kasi nga, may surprise ako sa'yo. At sigurado ako magugustuhan mo to, Dan. So everyone, maraming salamat sa inyo for being here. Arigato gozaimasu, minasan! Grabe! Kinakabahan talaga ako. Kapag hindi naging maganda yung sagot ni Danilo, takbo niyo na lang ako sa ospital, ha? Dan, alam mo, matagal ko na talagang pangarap magkaroon ng sariling pamilya. Kaya lang, lintik ng mga lalaking yan, niloko at iniwan lang nila ako. Kaya, tinanggap ko na lang na siguro tatanda talaga akong mag-isa. Pero alam mo, nagbago ang lahat simula nung nakilala ko kayo ni Mookie. Nasasaktan ako kapag nasasaktan kayo. At mas grabe pa. Kaya ngayon, gusto kong punan kung ano man yung kulang sa inyong dalawa ni Mookie. Gusto kong tuparin ang pangarap ninyo na magkaroon ulit ng buong pamilya. And you know what, Dan? I can't imagine starting a family with anyone but you and Mookie. Kaya, Dan, Will you marry me? Uy, Jane. Dan, will you take this journey with me? At papayag ka ba na maging isang buong pamilya tayo ni Mookie? Papayag ka bang magpakasal sa akin, Dan? Papayag ka bang magpakasal sa akin, Dan? Will you marry me? Dan, bakit ang tagal-tagal? Ang tagal niya sumagot, oh! Ano ba yan? Oo, Jade. Yes? Pakakasalan kita. Talaga? Oh, you keep this na. This is our wedding ring. Oh, no! My fiancé! I can't believe it! I'm so happy. Thank you so much for saying yes. Congrats, ha? Saya ako para sa inyo. Salamat. Thank you so much. Thank you for coming. My fiancé. Okay. Okay ka lang? Hindi ko kasi alam mararamdaman ko, Zane, eh. Hindi ko ina-expect na magpo-propose si Tita Jade kay tatay. I mean, okay naman para sa akin si Tita Jade. Sobrang dami niyong naitulong sa amin. Pero, parang may mali, Zane. Parang binabetray ko si nanay. Nanay? Zane, saglit lang. Okay. Ano yun? Parang nakita ko si nanay.
Hindi mo ba siya nakita? Sure ka ba si Aling Emma yan? Baka namamalikmata lang ako. Kasi kung gusto niya naman magpakita sa akin, di ba? Sana noon pa. Sorry, Mookie. Di ko nga alam bakit pa ako naghihintay eh. Di ko alam bakit pa ako umaasa na babalikan niya ako. Sana wag na siya magpakita sa akin. Tika na, Zane. Emma. Anong ginagawa mo dito? Buti sinundan kita. I got you. Tita Jade. Yeah? Tay, congrats po. We're officially gonna be a family. Congrats po. Congrats po, tita. Thank you guys for coming, ha? O, pakainin mo na yung mga friends mo. Ikaw nang bahala sa kanila. Cheers, everyone! Akala ko po talaga si Nanay yung nakita ko. Pero mukhang mali lang po talaga ako. Baby girl, maupo ka nga dito. Alam mo, sigurado ako na malikmata ka lang na si Emma yung nakita mo. Tagal na namin siyang pinapahanap. Hindi talaga siya makita. Kung sa bagay, mahirap nga namang hanapin ng taong ayaw magpakita. At saka na, kung si Emma yun, di sana nilapitan ka niya. Wala naman dahilan para hindi siya magpakita sa atin. Pwede ba? Huwag nga natin sirain tong gabing to nang dahil sa Emma na yun. Kung gusto niya talagang bumalik, di sana dati pa. Pero hindi na ginawa. For all we know, baka nga may ibang pamilya na yun eh. Kaya pwede ba? Kalimutan na natin yung Emma na yan. Total, we're going to be a family! I'm so happy. Jade, magkakape lang muna ako. Sige na, sige na. Ako nang bahala dito. Magpahinga na kayo. Tara. See you, love. Hello, Kaloy. Sigurado ka bang hindi mo makita yung Emma na yan? Sigurado yun, ma'am. Tingin ko nasa malayong probinsya na yun. O hindi man, patay na. Siguraduhin mo. Dahil baka mamaya, siya nga yung nakita ni Mookie na pakalat-kalat dito. Huwag yun naisipin yun, ma'am. Hindi na babalik si Emma dyan. Sakit isipin na ang sama-sama ng loob sa akin ni Mookie. Hindi man lang kami nakapag-usap. Di ko siya nayakap, di ako nakapagpaliwanag sa kanya. Siguro ngayon yung sinabi ni Danilo at ni Jade sa kanya. Kaya masama yung loob niya sa akin. Sabi ko na nga ba, pareho lang si Jade at si Olive. Kapag natuwa ako sa trabaho mo, mas malaki pa ang bonus mo. Naku, madam, sabi ko na nga, baka simbait niyo yung kapatid niyo. Kaya niya ako pinilit na rin sa mental hospital para baliwin ako. Nakita ko kausap niya si Andrea, yung nurse na nagbabantay sa akin. Binigyan nila ako ng mga maling gamot. Kasi plano pala niyang agawin yung pamilya ko. Niloko ako ng Jade na yan. Niloko din ako ni Danilo. Emma, tama na. Tama na. Kaya kanya winawalang hiya kasi alam niya mahina ka eh. Inagawan ako ng pamilya. Wala akong nagawa. May magagawa ka. Tayo, may magagawa tayo. Wala na nga akong planong gantihan si Jade.
Pero para sa'yo, babueltahan natin siya. Kilala mo si Jade? Danilo, pasensya ka na sa nagawa ko. Alam ko, nabigla ka. Kaya nga eh. Bigla naman kasi, Jade. Kung nadadalawang isip ka, maiintindihan ko. Pwede ka namang umatras. Okay lang talaga ako. Sanay naman kasi talaga akong mag-isa. Ang iniisip ko lang naman, kayo ni Mookie. Gusto ko kasi talagang maging masaya kayo. Jade, ang dami mo nang nagawa para sa amin ni Mookie. Oo, nabigla ako pero hindi naman ibig sabihin nun eh. Aatras ako. Pakakasalan mo na ako. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Tsaka isa pa, hindi kami kasal ni Emma. Kaya pwede tayong magpakasal, Jade. At si Mookie, alam mo, sabik na siya sa pagmamahal ng isang ina. Na kung hindi mabibigay ni Emma, alam ko ikaw lang makakapagbigay na sa anak ko. Promise ko sa'yo, magiging mabuti ako. Lahat ng mga ginagawa ni Emma pag-aaralan ko. At kung kaya ko, masihigitan ko pa. Para maging mabuting asawa ko sa'yo at kay Mookie. Salamat sa malasakit mo sa amin. Mga walang niya kayo! Nay! Mga walang niya kayo. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Putsi, ni Wiro, mga nangyayari dito, hindi ko pa malalaman. Bakit ganon, Jade? Sabi mo sa akin, lahat maayos dito. Pero meron na palang masamang nangyayari kay Emma. Pinagtataksilan mo ang sarili mong kapatid. Nay, sabi po kasi ni Wiro na may high blood daw kayo. Hindi na ho namin sinabi sa inyo yung nangyayari kasi ayaw naming mapahamak kayo. Nay, wala akong kasalanan si Jade. Dahil kung tutusin, wala siyang ibang ginusto kundi gumaling sa Emma. Pero sa Emma yung kusang lumayo sa amin, Nay. Alam ko malaki kasalanan ko sa inyo, kaya humingi ho ako ng tawad, Nay. Pero, sumuha pa yung loob ko dahil iniwan kami ni Emma, Nay. Na basta-basta. Basta-basta? Sigurado ka? Umalis siya? Hindi ganun si Emma. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya kayo iiwan, lalong-lalo na si Mookie. Pero hinahanap mo ba siya? Ha? Sinubukan ko. Huwag ka sasagot! Hindi ba ako tapos? Hindi ikaw kinakausap ko! Pagpalagay na natin. Sige, umalis siya. Dahilan ba yon? Dahilan yon para pagtaksilan mo siya? Para ipagpalit sa sarili niyang kapatid? Paano kung may nangyayari na palang masama kay Emma? Ano? Nay, si Jade daw walang sawa nag-alaga kay Mookie, Nay. Ang tumayong ina kay Mookie. Kaya hindi niyo ako masisisi, Nay, kung bakit nahulog ang loob ko kay Jade. Nanghiya ka! Traitor ka! Alam mo ikaw, kahit kailan hindi ka sinukuan ni Emma. Ilang beses kong paulit-ulit sinabi sa kanya na hindi ikaw ang nararapat para sa kanya. Pero si Emma, palagi kang pinaglalaban. Pagkatapos ikaw, basta-basta mo lang siya sukuan ng ganyan. Napakahina na pagkalalaki mo. Wala kang kwentang asawa. Nay! Isa ka pa. Jade. Nagsisisi ako. Bakit ikaw ang kinakampihan ko noon? Mas kinakampihan kita kaysa kay Emma.
Kawawa naman ang anak ko! Siguro nga, talagang bumigay na yung utak niya sa dinami-dami ng mga pinagdadaanan niya. Pagkatapos, ito pa ang gagawin niyo sa kanya? Pinagtaksilan niyo siya! Kung nagawa ka niyang lokohin, magagawa niya rin sa akin yung kahit kapatid pa niya ako. Sigurado ako kaya nagawa ni Jade yun sa'yo. Kasi alam niya mahina ka. Kaya ka niya sindakin. Kaya ka niyang patiklupin. Mas malala pa siya kay Olive. Hindi lang si Muking kinuha niya sa akin, pati si Danilo. Kung tutuusin, hindi lang dapat si Jade ang sisihin doon. Hindi ka maaagawan ng asawa kung hindi niya ginusto. Bumigay! Tandaan mo, tinarantado ka ng asawa ko. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mga hayop kayo. Chinempo niyo pa na wala ako dito. Tapos ako, wala akong magawa. Wala akong magawa para sa anak ko. Wala ako sa tabi ni Emma para tulungan siya. Tapos ginanito niyo ang anak ko. Mga hayop kayo. Ang kapal ng pagmumukha ninyong dalawa. Mga hayop kayo. Ba't niyo ginawa ito? Ba't niyo ginawa sa anak ko to? Anak ko to. Patawarin mo. Patawarin mo, Emma. Mga ganyang klaseng lalaki, hindi na binabalikan. Basta na lang kinalimutan ni Danilo yung pinagsamahan namin. Pinaglaban ko siya kay nanay. Tapos niloko niya ako, winalaghian niya ako. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ipaparamdam ko kay Jade na mali ang kinalaban niya. Hindi pa ako makakaharap sa kanya sa ngayon. Pero gagawin ko ang lahat para mabago ang buhay ko. Nalaban ako, Logan. Paghahandaan ko yung paghaharap namin. At ipaparamdam ko sa kanila yung sakit na nararamdaman ko ngayon. So then, let's toast to that. Para sa bagong Emma. Nay, sandali lang ho. Bukas na bukas din. Maghahanap ako ng bago matitiran. Aalis na ako dito sa bahay mo. Nay, huwag naman ho kayong magalit sa akin. Anak niyo rin ho naman ako Hindi porket anak kita, kukonsintihin ko lahat ng mga kalokohan mo. Buong buhay ko, wala akong ginawa, kundi isipin kayo ni Olive. Ang hanapin kayo. Si Emma nasa tabi ko, pero kayo ang nasa isip ko. Tapos ngayon wala na si Emma. Ngayon ko lang naiisip, ang dami ko palang pagkulang sa anak ko. Hanapin kong anak ko. Ako ang mag-aayos ng pamilya niya. Teka, anong ibig mong sabihin? Ibabalik mo si Emma kay Danilo at Muki? Bakit hindi? Sila ang totoong pamilya. Wala na si Emma! Ako na ngayon ang pamilya ni Danilo at ni Muki! I'm so sorry, Nay.
Sorry po. Nabigla lang po talaga ako. Inagaw mo na ang mag-ama ni Emma pagkatapos ngayon? Pinagtataasan mo pa ako ng boses? Lola! Muki po. Basta, hindi naman po mangyayari yun kung hindi po kami iniwan ni Nanay, di ba? Alam niyo po, hanggang ngayon, hindi po ako makapaniwala na ikakasal na sila Tita Jade at Tatay. Pero Lola, mabait po sa amin si Tita Jade. At siya po yung gumagawa ng mga bagay. Yung mga bagay na dapat si Nanay yung gumagawa. Minsan naisip ko, pinepetray kaya namin si Nanay? Pero naiisip po ba kami ni Nanay ngayon? At yung sakit na nararamdaman po namin ni Tatay. Alam niyo, nagulat ako talaga eh. Parang hindi si Jejo umasta. Napansin din namin yan. Akala talaga namin noon, mabait siyang si Jen. Malala pa pala. Biruin mo, nagawa pang agawin si Danilo. Kaya nga nung sinigawan ako, naalala ko si Olive. Ganun umasta si Olive. Binuksan mo ang sarili mo sa akin noon. Ay dapat lang makilala mo rin ako. Kung kita mo to, medyo sinuwerte nung nagtrabaho ako sa Japan. Nakapagpundar, nakapagtayo ng mga negosyo. Ang galing nga eh. Nagawa mo lahat to dahil sa mga pagsusumikap mo. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para marating to. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, hindi ako perpektong tao. Hindi lahat ng negosyo ko legal. Pero yun ang bumubuhay sa akin eh. Alam mo ba kung anong binigay nun sa akin? Kapangyarihan. Yun ang gusto kong mangyari sa'yo. Makakabangon ka. Kaya gusto ko matutunan mo ang lahat-lahat sa pagpapatakbo ng mga negosyo ko. Hindi ba sobra-sobra na yung naitulong mo sa akin para bigyan mo pa ako ng trabaho? Baka hindi ko na masukli ang lahat ng kabutihan mo. Sino ba nagsabi na magbabayad ka? Alam mo ba na masaya ako kapag nakakatulong ako sa'yo? Ayoko na tinatarantado ka. Kaya tutulungan kitang buweltahan yan, Jade na yan. Gaya ng sinabi mo, hindi mo magagawa yun nang wala kang kakayahan.
tutulungan kita paghandaan ang muling pagkikita niyo. Ano? Hindi mo pa rin ba nahahanap si Emma? Pwede bang pakibilis-bilisan mo dahil may nadagdag pang buwisit dito? Yung nanay niya. Bilisan mo! Ang laki naman tong bahay na to. Meron din palang kwarto dito. Nagawa ni Chito. Nakakabuisi talaga yung ligayang yan. Sana hindi na lang siya bumalik. Dahil sigurado ako, nasisirain lang niya ang mga diskarte ko. Hindi niya dapat malaman na si Jade ang namatay at ako na si Olive Caparas ay buhay na buhay pa. Ikaw si Olive? Tama ang kutob ko. Kaya pala may iba sa'yo. Hindi ikaw si Jade. Ikaw si Olive! Nay, sandali lang. Let me explain. Magpapaliwanag ako. Anong ibig sabihin nito? Pinatay mo si Jade? Pinatay mo ang sarili mong kapatid? No! Ha? No! No, hindi ko magagawa kay Jade yun. Pareho kaming nahulog pero mas napuruhan siya. Kaya lang naman ako nagpanggap kasi natatakot akong makulong ulit. Di ba sabi mo gusto mong bumawi sa akin? Ito na yun. Ito na yung pagkakataon mong bumawi sa akin, please. Please, please. Nakikiusap ako sa'yo, Nay. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong isusumbong. Huwag mo sasabihin sa kanila yung totoo, please. Nagsisisi ako na pinamigay ko kayo ni Jade nung bata kayo. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ang kasama. Oo, mahal kita. Anak kita eh. Pero sa Emma, mahal ko rin. Pero itong ginagawa mo, hindi tama to. Inaagaw mo yung pamilya ni Emma. Pagkatapos nagpapanggap ka si Jane. Nagpapanggap ka. Alam mo, ang sama-sama mo. So, anong gagawin? Isusumbong mo ko? Sasabihin mo sa kanilang totoo? Sinira mo yung buhay ko nung pinamigay mo ko. Kailanman hindi ako naging masaya sa mga taong umampun sa akin. Ngayon ko lang naramdaman ang magkaroon ng isang pamilya. Ngayon ko lang naramdaman ang maging masaya. Kaya hindi ako papayag. Nasisirain mo ulit ang buhay ko. Hindi. Hindi. Kung si Emma nga hindi nagawa yun eh. Ikaw pa kaya? Ibig mo sabihin, sinadya mong ilayo si Emma sa mag-ama niya. Halimaw ka talaga. Halimaw ka. Halimaw ka. Nagsisisi ako! Nagsisisi ako! Ba't ikaw ang pinanigan ko? At hindi si Emma? At hindi ako papayag na pati ang apo ko! Lolokohin mo! Tita Jade? Lola? Tita Jade? Tawan mo! Ligaya! Nay?
Emma? Napanaginipan ko si nanay. Ligaya, sandali! Muki! Lola! Diyan po ba kayo? Tita Jade? Lola, nandyan po ba kayo? Okay. Tita Jade, nandyan po ba si Lola? Parang po kasing naririnig ko po na tinatawag niya po ako eh. Tapos may nagsisigawan po dito kanina. Kausap ko nga ang lola mo, pero sa cellphone. Naka-loudspeaker kasi kami, kaya yun siguro yung narinig mo. Pinipilit ko nga siyang umuwi na dito eh, kaso ayaw pa rin talaga niya. Eh ano pong sabi niya, nasan daw po siya? Ngayon, bumalik sa Cebu. Hindi pa rin kasi talaga niya matanggap na iniwan tayo ni Emma. Tsaka, kami ng tatay mo. Sabi niya, ako daw ang sumira ng pamilya niyo. Tita, huwag niyo pong isipin yun. Wala po kayong kasalanan. Halika, let's do something. Labas tayo? Talaga po? Bihis ka na. Sige po. Okay ka na? Nung dinala ako sa center, wala si nanay doon. Hindi ko na siya ulit nakita eh. Bakit kaya napanaginipan ko siya? Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Baka naman naalala ka na nanay mo. Sana nga. Kamusta na kaya siya? Ligaya, gising ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita gugutumin. Yun nga lang, hindi ka na muna makakalabas ng kwarto. Ikaw naman kasi, Ligaya. Kung tinanggap mo na lang ako bilang si Olive at mas pinili mo na lang na bumawi sa akin at makipagtulungan, pati sana hindi na ito nangyari sa'yo. Kaya sorry talaga, Ligaya, ha? Pero hindi ka na muna masisikatan ng araw. But don't worry. Ikukuha na lang kita ng vitamin D supplements mula sa pharmacy. Remember, be a good girl. Shh. Bye for now, Ligaya. Don't forget, be a good girl and be quiet. Guys, kayong lahat, kung may gusto kayong orderin, sagot ko na. Because, thank you, Tita Jen! Bakit may picture ka pa ni Emma sa phone mo? Di ba sabi ko sa'yo, burahin mo na lahat? Buisit ka talaga, Emma. I hope you never come back. Sana patay ka na. Ladies and gentlemen, ang bagong manager ng Bites and Bottles, Emma Joseco. Muki, what's going on with you? Di na ikaw yung muking kilala ko.
Ibang-iba ka na, Mox. And so, ayaw mo na ako maging friend. Ganun ba yun? DJ!